Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay July 23, Wednesday 2025. Ba, maganda yung yung pitik na market natin sa closing, oh, talagang sinagad siya. So, nag-close tayo ng gain tayo 1.68%. So, medyo marami sa mga alaga natin nakita nating sumipa sa blue chips, sina ICT, ayun oh, 6% si ICT, BDO 2%, si plus 22 na. Tapos si sino pa? SMPH Ali umakyat. So halos lahat ng mga blue chips natin is gumalaw for today's trading natin. Hindi ko pa nakita ang summary ng ni Philippine Stock Exchange natin. So meron din tayong 181.49 million net foreign buy. So yung US market, okay siya, no? Sideways lang kagabi. Tapos ngayon yung futures niya maganda ulit. So pataas ulit yung galawan sa kanila. Mukhang hindi natatapos yung uptrend ng US market natin. So sa Philippines, so ano yung catalyst natin? Bakit biglang sumipa si index? Is si BBM. Ayan. So nag-agree na siya ng from 20% tariffs, 19% tariffs na lang yung ipapataw sa mga goods na i-export sa US. Samantalang yung import natin sa kanila is 0% yung kanilang mga tariffs. Ayan. So magmamahal yung mga yung mga production especially sa mga sa mga semicon kasi exporter tayo ng mga di ba? Ng mga manufacturing ng semicon products. So anyway, baliktad yung gano'n naman in-expect ko actually negative eh. Kasi malaki yung tax. So pero yun siguro ang celebration ng market is yun nga yung mga drops na yan, naghanap talaga siya ng ultimatum, magkano ba talaga yung tariffs na ipapataw ng US sa Philippines. So pares lang naman tayo sa Alam ko Indonesia 19%, Vietnam ganun din mga 20% din siya. So si Malaysia na lang yata nakikipag next na negotiate naman sa kanya. So grabe yung tariffs niya no na ipapataw sa galing sa market. Okay, so yun yung balita kayo, market yung blue chip. So dito naman kasi makita mo plus Bloom at saka web, bumalik din yung sentiment ng ng mga online casino stocks natin. Ang daming press release ni ni Plus. Nababasa ko siya. So parang sabi niya ay wag naman sanang total ban daw. Tapos ang dami niya donation, di ba? Sa calamity ngayon. Tapos malaki pala yung tax na nakukuha sa kanya. So anyway, malalaman daw natin in 3 to 4 days pagdating ng SONA ni BBM. So doon natin makikita kung total ban or ano lang, tighter regulation sa mga dito sa mga casino natin. Ayan. So isa yun. Kaya pumitik yung mga yung ating mga ito mga ano ba to online stocks natin. Tapos si Plus, so maganda yung pitik niya for today's trading, may kwento pala siya no, parang teleserye pala tong si Plus natin. Parang kinukonsider pala talaga siya na maging blue chips. So kaya nabuhay ulit siya, nag-up siya ngayon ng 22%. So hindi si RCR yung unang choice. Kaya lang may close daw doon sa ni-release na parang ang interpretation niya is kung halimbawa nagkaroon ng sudden drop, although naka-review na siya, na-review na siya na dapat kasama siya, pero nagkaroon siya ng mga sudden drops na malalaki, kagaya niya, nag-drop siya ng halos 80%, di ba, sa kanyang peak, is magiging catalyst siya para hindi ma-include daw sa sa blue chips. So yun yung isa. Pero ibig sabihin, so kaya siya umakyat, ang tingin ko naman sa kanya is kino-consider talaga siya na maging blue chips. Kaya pumipitik yung yung price action niya. Yeah. So maganda yung mga balita no. So malalaman natin in 3 days kung total ban and then potential na maging blue chip C plus natin. Yeah. So siya yung nauna sa listahan ko, nag-up siya ng 22.6%. Pero speculations pa lang 'yon. Yung mga nababasa natin is yung interpretation ng mga analyst. Meron tayong tweet mamaya. Titignan natin. So nag-up siya 22.6% pero net foreign sales siya ng 150.02 million. So lumalabas pa rin yung foreigners natin. Most likely yung share buyback yung in effect sa kanya kasi 6 billion eh. Malaki 'di ba yung kanyang pondo. Okay? So yung nakita natin sa kanya and then si Bloomberg yan, sumabay na lang to. So 7.19%. So kaya nahatak yung blue chip eh. Tapos meron siyang 21.08 million net foreign buy, PhilWeb.
Ito, lakas din sipa na ito. 13.92%. Meron siyang 2.25 million net foreign buy and namula si top natin. So nagpapalitan kay top at saka kay plus. So si top nag-drop naman na 10.81%. So profit taking muna. And meron siya 1.33 million net foreign buy. So Pure Gold, ICT, mamili ka ICT, Pure Gold, nagkaroon sila ng breakout. So nag-up to na 6.58%. And meron siyang 34.80 billion net foreign buy. Panalo na rin to sa price action si Pure Gold. And then si RCI nag-breakout. Nag-up siya na 10.27%. Meron siyang 117.26K net foreign buy. Okay? So, nag-celebrate ng konti yung mga ports natin. Hopefully, dumiretso. Kung ma-digest na niya yung tariffs pa rin naman tax pa rin yun, di ba? So, minus sa kita yun ng mga companies natin. Okay. So, disclaimer guys sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes po lamang. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. Follow mo po ako lagi dito sa ating social media, Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ko lang po para updated ka sa reviews or kung sumo-join ka dito sa pinaka-trading group naman natin. Okay, so yung mga nakasubscribe, maraming salamat po sa usual views. Ayan. Siguro naman mamaya maganda yung view natin. Ayan, mahina tayo from the past few days. Company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and basic learning sa market natin. Ayan, ang gulo ng ang gulo ng mga online casino stocks natin. Dito sa Palamit Trader crypto ko to. Yung crypto pala medyo sideways lang siya, no? Pero 118K pa rin naman si Bitcoin. Ayan, subscribe ko po para updated ka sa mga crypto meme coins natin. Ayan. Check na lang po. And then sa social media, dito sa Facebook account na Palamit Trader or dito sa Facebook page, Paligipik, yung articles natin sa local market. Wala pang summary siya, Philippine Stock Exchange. Meron na pala yung iba, yung mga buyers and sellers natin. Doon muna tayo. Ayan. So, lumabas na kasi yung Okay. So, lakas ng ang lakas ng services. So, 5.84% followed by mining. 2.08%. Kulelat. Kulelat si properties pa rin. 0.36%. So, anyway, very good. Kasi nag-close pa rin naman tayo ng 1.68%. So meron tayo net foreign buy ng 181.16 million. So good sign. Pero parating na yung ghost month natin next week, no? Ayan. So ito yung pinaka main na news natin kanina. So kahit 1% lang daw yung natipid ni BBM, malaki na daw yon. So syempre kung billion-billion yung siniship mo. So kahit pa paano malaki na rin yon. Pero syempre yung bottom line, matataksan pa rin naman sa Pilipinas. Wala pa naman tayong actually bakit mo kino-consider na na advantage? Ganun pa rin naman, di ba? Tataksan ka pa rin naman. So anyway, on the brighter side, sige, 19% na lang yung tax tariffs. Ayan. So the US will give, ito, isa pang good news, 3 billion pesos in aid to the Philippines for energy, maritime, and economic growth programs, says the US Embassy in Manila. Ayan. So very good. Tapos, plus, shares rose. Ayan, ito na. As much as 23% kanina. Yun, mga ka-plus. The most gain since August 2016 amid expectations of being included in the Philippine Index. Ayan. So, sayang. Kung pala, natuloy na, halimbawa, walang mga trade, yan, yung mga casino ban na rumors of mga, mga senators natin, pwedeng dumiretso pala tayo ng above 60 pesos kasi kinoconsider na siya. So doon actually kasama siya doon sa review Tapos na yata yung review and then kasama siya. Pero nag-dip kasi siya So yun ngayon yung yung pinag-uusapan kung pwede pa rin bang kasama siya. So kasi magiging paano pag halimbawa naman ang nangyari naman sa kanya, kakalagay sa blue chip, tapos bigla nag-drop din siya ng malakas, tatanggalin mo ba kaagad? Kaka-announce mo lang ng 30 index. Ayan. So yung mga pinag-uusapan nila. So DG Plus shares are down 11% year to date.
after losing previous gain due to concerns over gaming regulation. Okay? So, ito yung closing natin. Meron pa rin mapula. BPI 1.56%, AGI 1.23%, DMC 0.94 yung mga loss. So Bloomberry yun ang una, 7.19, ICT 6.91, Pure Gold 6.58, GGS kanina umaga yung ano eh. Pero anyway, nag-close pa rin naman siya 4.08, ba Globe. Di ba oversold to last time? 4.06%, Converge 2.33. Ayan. So ang daming nag-bounce na ano, mga big caps. Ayan. Ayala Land, ongoing share buyback. Ayan, opportunities daw, sabi ni Outsmarting Market. CDE Market din to ah. Ayan, so ito yung kanyang mga bets. CREC, Meralco, Bloom at saka si Plus. Okay, alas dos. Si Bloom na talaga yung nangunguna at saka si Pure Gold. O, wala dito sa ICT kanina, 2% lang. Binomba din pala si ICT. Okay, the Philippines may be most affected by US remittance. Ayan, yung remittance natin magkaka-tax starting next year with inflows dropping by 0.05%. Share buyback pa rin si ano until July 23. So ngayon, ayun oh. Gaano karami yung shares niya? Wala naman 23 ah. 21 lang to. Ayan, namimili siya. Ang dami oh. 3 million. Pero ang total, ilan ba to? 61 million na. Ayan. So, hindi pa na 10% yung ano, yung 6 billion natin. Ayan, laki no. Share buyback. Converge gets data center certification. SMPH has held over 300 job fairs. Okay, bago tayo mag-recess is wala pa ditong winner. Si mining pa lang, oh. Services. Saka lang siya pumitik. Ayan. Ito yung isa, yung pinaka nakita ko kanina umaga. So, basahin natin ng konti para sa mga plus holders na kagaya natin. So, the praise in the last part of clause 3.2.1 which goes by including or excluding those companies which have risen or fallen significantly. So, meron siyang nakalagay dyan na clause should not be taken in isolation. It should be read in conjunction in context of the whole paragraph. If praise applies to a significant increase in price during the review from July 24 to June 2025. Kailan ba tayo bumagsak? July eh. Any price action outside the review shouldn't affect the results of the index. So yun yung sinasabi nila. So kaya ang sabi niya as such, the huge drop of plus after June 30 shouldn't matter either. Having said that, Bob, there is a huge caveat. The exchange has very wide latitude in interpreting its own rules. Bottom line, this can go one way or another. But as the rule stands, plus should get promoted to the index. Ayan. So kung ang pag-uusapan lang is yung kanilang rules, meron ba dito? Ito, rules for insertion. The rules for addition during semi-annual review are designed to provide stability and at the same time ensure that the indices are representative of the market, including or excluding those companies which have risen or fallen significantly. So, paano interpretation? Okay. So wait na lang natin kung magbo-blue chip yung alaga natin ng C+. Pero pag nag-blue chip yan, and then sa SONA in 3 to 4 days, malalaman na natin, make or break si, ano, si plus natin. Siyempre pag binan, eh, di ba alam mo na, total ban yan. Ayan. So EI, marking its 50th year as publicly listed company. Share buyback pa rin si Plus. Heavy rains and flooding. So bagyo pala sa Pinas, no? Nakalimutan ko i-mention, no? Nakita ko yung mga baha. Pero especially yung basura, di ba? Ang dami. So, Philippine stocks open higher with the benchmark rising 0.6% kanina. So, Meralco, S&P Global upgrade Meralco outlook to positive. Plus, as the Philippines enter another disaster prone season, has allocated 60 million for immediate disaster relief, reinforcing its commitment. So, ang dami ninyang ano, di ba? Mga ginagawa. So, from 20 to 19%. Okay, so alas 12. Share buyback, Costco Fruit, AGI, Cebu Plus, at saka si Ali, AC, the Armed Forces, Mark Milestone. So, tariff saan yan? Sa Japan, um,
Sureste Properties, a subsidiary of Bloomberry Resorts, has renewed its partnership. Okay, so ito na yan kanina. So kaya medyo maganda yung galaw ng market. Tingnan natin bukas. Kasi tax yun eh. Bakit nag-celebrate? Alternergy reiterated its unwavering commitment to ethical practices. Ayan, so ongoing discussion. And na-close na. One more classic top day away from surpassing Petron. So mantakin mo, mas malaki pa yung market cap niya si Top kaysa kay Petron. So medyo mabigat na yata si Top kaya medyo na pullback. Okay, so meron ng deal, REITs plus buyback defending 20 pesos. Alter reframes preferred shares transaction. Top is up 500% from its IPO. Ayan. So minsan, ayan, kailangan mo din i-check eh. Lesson learned kay plus natin. Okay? Okay. So, patalasas ulit yung ating Patreon channel. Yung mga gusto ng guide sa trading po sa market, sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. Okay? So, ngayon, punta tayo dito sa PSE. Okay, nabigyan ng buhay si PSE. Pero lalagay ko muna sa sideways kasi hindi natin alam kung Monday, one day lang ba yung tariff na yan. Epekto ng tariff. So, nasa sideways pa rin naman yung channel natin sa kanya. So 6,200 hanggang 6,500. Okay. Oh, may pagka-bullish siya. Above RSI 50 na kaagad dahil sa malakas na 1.68% na closing. Okay, so anyway, sideways na lang muna, mahirap umasa, di ba? So tignan na lang natin for the current few days. Pero at least ngayon, di ba? Maraming blue chips yung maganda yung kanilang mga galawan pa. Okay? So, maraming gumalaw plus 22.6. Yun, no? Malapit na sa resistance. Tapos si Web 13.92%. Ito maganda. Maraming volatility si Web. Tapos si XG. Ang taas na rin pala nito si XG, oh. Parang top na rin to, Hindi natin napapansin to. Yun, no? 124% na. So 11.6% RCI breakout, 10.27 Wilcon breakout, 8.67 Bloom breakout na ba? Konti pa. 7.19% ICT to breakout. Laki 6.91% East-West breakout. Ito yung isa sa mga minention ni Ma'am April Tan. So nag-up siya ng 5%. Daming gumalaw. APX 4.87. Parang reversal na rin. Tapos si GGS 4.08. Globe. Nakalampas na rin pala sa oversold si Globe. Dito Natix. Okay, tingnan natin. 4.04 piso na lang siya. Murang-mura. Kailan papamura ka, laging pababa yung price niya. Apollo 3.45%. Okay? So marami pa. Ang daming gumalaw na mga stocks natin. Tapos sa losers, yung may volume na lang Si BHI minus 5%. Kinakain niya yung kanyang mga gains. Green. Ano nangyari kay Green Laki pala ng drop na ito. Laki 18% tapos ang bounce. May lumabas yan. 5.13%. Tapos si RCR. Ayan, ito yung isa sa mga trending stocks Nag-pullback. Ayan. Tignan natin kung masasama sa blue chips. May chance pa rin naman. Tapos si SPNC minus 2.58%. FNI, lalaki na yung spike minus 2.26%. Okay? So yun po yung mga movers at losers ng market natin. Ayan. Sideways yung pinaka-picture natin. Okay. So tingin tayo dito sa global markets. Ayan malakas. So S&P futures plus 0.4. Tapos si Dow Futures plus 0.52, Nasdaq Futures plus 0.2%. Okay? So maganda na ngayon yung European stocks, tapos Asian markets is malakas din siya. Okay din siya. Okay? Tapos sa crypto, Bitcoin 118K, medyo pababa siya ngayon, may profit taking. Ethereum 3.6K pero mataas pa rin. XRP 3.4, BNB 794, Sol 197, Dutch drop siya ng 4.05% ngayon. Okay, so pullback ng konti sa cryptos natin. Okay, so balik tayo dito and quick review sa mga trending stocks.
Okay, so nahin natin yung ating alaga, si Plus. So hopefully tuloy-tuloy yung yung galaw natin, pero yun nga magkakaalaman tayo by 3 to 4 days Monday, no. Monday, Tuesday malalaman natin kung anong pinaka-pinali para kay Plus natin kasi may mention yan most likely ni BBM. Pero pag sinabi na total ban, yari itong si Plus natin. Pero tingnan natin for the meantime habang inaantay natin yung balita. So meron siyang kahit papaano, di ba? May good movement for today's trading natin. So nag-start siyang mag-recover. So may double bottom yung konti, yung RSI, pero syempre hindi pa malinaw yan. And may konting curve yung MACD pero overall picture niya is pababa pa rin naman siya. So nagre-resist pa rin yung yung MA9. MA9 yung pinaka-resistance ngayon ni Plus. Pero good news yung yung sinasabi nila na considered as blue chip pala siya. June 30 ba yung pinakauling Kasi kung June 30 nga, mataas pa yung market cap niya. Pumangit na lang to gawa ng 'di ba? Nagkatakutan na dun sa sa total ban niya. Sige, tingnan natin for the coming few days. Itaas natin ng konti. 18.6 yung kanyang pinaka-support kasi medyo lumalaban siya. Maganda makita, malampasan natin tong 26.8 para meron tayong reversal morning star, di ba? So yun yung catalyst natin para sa recovery niya. Temporarily 29 pesos, tinas ko ng konti yung resistance kasi ito naman yung pinaka-resistance niya o pwede rin naman dito sa MA9. Pero bukas malalaman natin yan. So medyo malakas yung volatility kasi yun nga, pinag-uusapan siya. 22.6% up for today. 24.25 pesos yung current price. Kailan lumalabas yung foreigners? So, takot na rin. So, 150.02 million net foreign sell. Ayan. So, more on speculation tayo kung matutuloy yung pagkaka blue chip nitong si Plus natin. Kasi yung isang napupusuan is si RCR, di ba? Yung binabalita. Pero kung ang usapan is from July last year o June last year until June ngayon, di ba? 2025. So, pasok pala itong si Plus. Di ba, ini-speculate natin last time. So, anyway, tingnan natin. Tapos si Bloom, tingnan natin kung siya yung mga nganib na tatanggalin. Ayan. So, yun yung pinakabalita natin sa kanya. Para kay Bloom naman, kung ano ba ang kanyang future dito sa Blue Chips. Kasi pangalawang review na to na si Bloom yung sinasabi na gusto nilang tanggalin. Okay? So, yun lang muna. Next. Ito nga, si Bloomberry. So, sabay-sabay pa rin sila sa paggalaw hanggat may good catalyst yung mga online casino natin. So, meron siyang konting breakout. Pwede na ba? O, pwede na siguro itaas ng konti. Kasi kung sisilipin mo yung price action niya, nag-double bottom siya. No? Ayun, double bottom. Mas may konting breakout sa MA9. Tapos reversal ng RSI. At eto, mas malinaw yung reversal ng MACD formation. Okay, so temporarily, ayun more than 10% potential para kay Bloomberry. Pero pag trend channel, wala pa. Hindi natin may draw. Mahirap i-drawing eh. So, tignan na lang natin for the coming few days. So, nag-close siya 4.62 up ng 7.19% and meron siya 21.08 million net foreign buy. Ang PE ratio niya is 16.09. Mataas na pala yung PE ratio ni Bloom. Pero si Plus, 5 yata to sinasabi nila 7. Kasi umakyat ngayon, 7.26. Yung peers niya daw, 19 yung normal na price to earning ratio. Okay. So, doon mo din makikita kung ano ba, overvalued o undervalued yung stocks natin. Okay, next, another online casino, Web. Bukas kaya, hindi kaya profit taking tumata. Ayan, so lumalaban pa rin si Web. Malakas yung yung sipa. So, ito yung pinaka-support niya. Mahirap i-drawing yung support level niya. So, dito na lang. MA20. So, nag-close na gap siya ulit. Oh. So, halos i-close na natin yung gap. So, on the way tayo dito ulit. Ayan. So, very, very significant kung maka-breakout to ng 3.5 kasi 52 weeks high yan, no? O 52 weeks high kapag nag-breakout tayo ng 3.53. Ayan. So, okay na ulit. Yung RSI natin is may pagka-bullish. Yung ating MACD is medyo mahina. Hindi pa nagre-recover. So, nag-up si PhilWeb, nag-close na 3.11 at meron siyang
Gain 30.92%, may maliit na 2.25 million net foreign buy. Okay, next. So yung top toucher natin, pullback muna. Kailan kayo tayo makakasakay dito kay top? Congrats pa rin kasi 500% yung ano yung binigay niya, di ba? Ayan. So mula dun sa pinaka-IPO niya, ayan, 500% nga. Si Top. Congrats po. Ang laki na niyan. So ayaw po ba take profits. So anyway, nag-pull back si Top. So nagkaroon tayo temporary resistance. Pwede natin lagyan ng Fibonacci. Kung mahina siya, susundan natin yung Fibonacci. So wala pa yung solid candle. Malapit na support is 1.6. Lalagay ko dito sa 1.4 and then tignan natin for the coming few days. Okay? So overbought pa rin naman siya and parabolic pa rin yung style ng MACD. So kung may Doji tayo, i-adjust natin yung pinaka-support natin. So balik ulit tayo sa 1.65. Nag-resist yung yung 2 pesos kaya kay Top. So, loss, negative 10.81. Pero ugali naman niya yun, mag-flag bago siya umakyat. So, meron siya net foreign buy na 1.33 million. Okay? Next, Pure Gold. So, yung consumer natin, malakas din. No? Yan, breakout. Meron siyang dividends. 2%. Ayan, breakout na si all-time high ba? Hindi naman. 52 weeks high si Pure Gold. Congrats doon sa mga nagtiyaga sa kanya. So, parang will condil lang yung galawan niya. So, nasa yung next. May mga resistance tayo dito sa 41.31. So, solid, di ba? Dire-diretso yung galaw niya. Makilang percent na rin to? 30% na rin. Okay na yan. Malaki na, di ba? So, diretso, uptrend yung pinaka-channel. Yan. So, 41.3. Tama-tama siguro pagdating ng August. Based dito sa trend chart niya. Kasi ito, most likely may konting pullback sa X-date. Kailan ba yung X-date? Ang X-date is September 1st, 2025. Okay? So, bullish lahat ng indicators. RSI, price action, and then pati MACD formation. Bullish din si Pure Gold. So, nag-close siya 38.9, 6.58%, and malakas yung tulak, 34.18 million net foreign buy. And then lastly, si RCI. So, nagkanap na lang ako ng breakout stocks. So, RCI yung isa na napansin natin kanina. So, magandang yung galaw niya. Hindi natin na pag-uusapan si RCI. Ano ba nangyari dito? Okay, so 3.4. Yung pinaka-bigger picture niya, ito. Meron siya dito. Ayan. May big picture siya. Pero sa ngayon, ang pinaka-support is MA 100. So, remains to be seen kung babalik ulit tayo dito sa 4 pesos. Pero good sign, nag-breakout yung price action natin. Ayan. So, medyo obvious. Meron siyang volume kahit pa paano. Nag-close siya 3.22, 10.27%. Meron siyang 117.26K net foreign buy. Okay. So, maganda yung galaw. Breakout sa RSI 50. And nag-start na rin mag-recover yung price action. Okay. So, maraming nag-breakout for today's trading natin. So, tingnan na lang natin pagdating ng up to Friday kung aakyat yung majority ng stocks. Kasi maganda yung maganda yung sipa ng ng index natin, no. Hopefully meron pa para may temporary break na din kulong ulit, no. May temporary break sa 6,500. Kaya niya yung bukas or until Friday kapag binomba pa rin ng mga foreigners natin. Okay po. So ingat na lang sa Pilipinas kasi malakas pala yung bagyo. Dalawa yung bagyo, di ba? Tapos may upcoming pa ulit na isang bagyo ulit. Ingat na lang po. Okay, so bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Fluffy Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group, guys, kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, yan, Twitter and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. See you again tomorrow po.